Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Tayo po ay nasa 19 na pong mga participants. At bago po tayo magsimula, maaari po bang pagbuksan po ang ating mga kamera upang makita natin ang mga nagagandahan at nagagwapuhang mga mukha ng ating mga kapatid. So ilan lang po ba yung mga nakakamera po dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano lang po tayo? Maaari po bang buksan ang mga kamera ng iba kung maaari po? At ihanda na rin po natin ang ating mga gagamitin para sa ating Bible study, ang ating mga notebooks, ang ating mga lapis, ballpen, mga papel na pagsusulatan po natin. Ang importante po, ang Biblia. Ano pa po? At yung mga gusto pong magtanong po mamaya, mag-ready na lang po kayo at isulat po sa papel kung meron po kayong gustong tanungin at para po magkaroon po tayo ng maayos na flow ng ating Bible study. So sa ating pong pagsisimula po ng ating Bible study, may babasahin po muna akong Bible verse sa mga awit 119 verse 105. Ang sabi po dito, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. So kung handa na po ang lahat, maaari na po ba tayong tumayo upang makapagsimula na po tayo sa ating opening prayer. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. O Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Ama. Maraming salamat, Ama, sa maghapong lumipas na naman, Lord, sa patuloy niyo pong proteksyon sa amin at sa aming pamilya, sa biyaya na aming tinanggap, sa kapahingahan, at ganoon din po, Lord, sa proteksyon, Lord, sa mga nasa trabaho pa po at mga nasa kalsada pa po, Ama. Maraming salamat. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Ama. Tunay nga, Panginoon, ang inyong pangako, Lord, na kapag kami ay lalapit pa po, Panginoon, sa inyo, kayo rin po ay lalapit sa amin. Salamat at kami po ay malayang nakalalapit po sa inyo. Ama, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit po sa inyo at humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kamalian, sa aming mga pagkukulang. Ama, patawarin niyo po kami at pakalinisin, Panginoon, sa inyo pong harapan. Sa aming mga nagawa sa isip man, sa salita o sa gawa, Ama, kami po'y patuloy na nagpapatuwid sa inyo, nagpapaturo upang kami ay matuto, Panginoon, at magawa ang tama o ang iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kayo po ang Diyos ng kahabagan. Kayo po ang Diyos na maawain, na patuloy niyo po kaming pinatatawad, Panginoon, at inaangkin na po namin at tinatanggap ang kapatawaran na inyong ipinagkaloob. Maraming salamat, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na ang binasa ko pong Bible verse na kayo po ang inyong salita ay patnubay at patuloy na kaliwanagan, Panginoon, sa aming Panginoon. Kaya Lord, kami po ay nananabik na matuto na naman at mag-aral ng inyong salita, Panginoon. Excited na naman po kami, Panginoon, na kami po ay madadagdagan na naman po ang aming kaalaman at ito pong aming kaalaman, Panginoon, ay magbibigay ng katatagan, Panginoon, at kalakasan sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, at ganoon din po, Lord, sa gagamitin niyo pong mangunguna ng aming pag-aaral, si Sis Roxanne, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng anointing, Panginoon, at patuloy niyo po siyang samahan at tulungan, Panginoon, sa aming pag-aaral. At ganoon din po sa amin, Lord, na makikinig. Patuloy niyo pong pagbuksan ng aming puso't isipan, Panginoon, na aming mapapakinggan at mapag-aaralan, Panginoon, ay titimo sa aming puso at magbibigay ng pagbabago na naman sa aming isipan, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat at hindi namin pinapahintulutan anuman ang gawa ng kaaway na makagambala sa aming gawain, Panginoon, ang aming internet connection, Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala, nawa ito maging stable, Panginoon, at magiging smooth, Panginoon, at sa aming buong gawain, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang kumilos at mangusap sa aming kalagitnaan.
Maraming salamat muli, Ama, at inaangkin na po namin ang katagumpayan sa gawain ito. Maraming salamat. To you be all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Handa na po ba ang lahat sa ating pag-aaral? At ang ating napag-aralan po dati ay ang pagpapatawad ng Diyos po. Amen po ba? So, excited na po ang lahat na matuto na naman sa ituturo ni Sis Roxanne at binibigay ko na po ang mikropono, ang pagkakataon po para kay Sis Roxanne. Sis, pasok na po. Ayan, sige po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa? Are we all good today? Amen. Ayan, purihin ng Panginoon sapagkat tunay nga mga kapatid na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen po ba? Amen. So sa nagdaang maghapon, naniniwala ako na nakasama natin ng Panginoon at sa pag-aaral nating muling ito ay patuloy na sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So salamat po Ate Gisan sa recap ng napag-aralan natin noong nakaraang Sabado. Ito yung patungkol sa pagtanggap ng pagpapatawad. Ayan. So purihin ng Panginoon kung ito po ay naging malinaw sa atin. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral mga kapatid sa mga ginagawa po natin, nagiging gawain sa iglesia. Dadako naman po tayo sa panibagong gawain na kung saan pag-aaralan natin ano nga ba ang kahalagahan nito. So ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay papatungkol po siya sa yung lagi nating ginagawa tuwing ika-unang Biyernes ng buwan. Ano po ba yon, Ate Gisan? Ang Holy Communion. Amen. Okay. So, yun po yun, yung pagpipira-piraso ng tinapay, yung Holy Communion. Ayan. Sa atin po mga kapatid, bago po tayo nagkaroon ng deeper relationship sa Panginoon, lahat naman tayo lahat tayo, kumbaga bata pa tayo, ay na-witness na natin ito. Di po ba? Kahit na nung mga panahon na hindi pa natin nauunawaan, ay nakikita na natin ito, nawi-witness na natin. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko po, sa tuwing nagpa-partake tayo, or sa tuwing nawi-witness natin ito, meron po bang nagiging katanungan sa ating mga kaisipan? Bakit ginagawa natin ito? Or anong sa tingin ninyo nagiging katanungan? Hindi po ba kayo nagtatanong bakit merong ginagawa ang mga iglesia na ganong gawain? Or basta na lang pag in-offer ay sige na lang, partake na lang tayo. Ba? Okay. Meron po ba kayong mga naging katanungan, mga kapatid? Tingin-tingin dito sa camera. Ayaw nilang tumingin sa camera. Meron po ba, mga kapatid? Kuya Ronald, may mga nagiging katanungan ka ba patungkol sa Holy Communion? Doon sa unang, magandang gabi po, doon sa unang pananampalataya, ang tanong ko bakit yung pari lang yung umiinom? Kami tinapay lang. Ngayon, dito naman sa sa atin, ang naiisip ko ay ang sumasagi sa isip ko ay bakit ginagawa pa natin samantalang nagawa na lahat ng Panginoong Hesus yung yung napagtagumpayan niya na yun yung namatay siya at muling nabuhay. Okay. Ang communion kasi pag-alala doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa akin, ang tanong ko ay bakit inaalala pa natin palagi samantalang nabubuhay na siya, katabi na siya ng God the Father at naghahari na siya. Yun lang naman po. Okay. Salamat Kuya Ronald. Naway masagot yung katanungan mo mamaya. Ano po?
Okay. Meron pa po bang mga katanungan, mga kapatid? Sa lahat ng detalye, sa mga elements, mga gawa, basta meron po bang sumasagi sa inyong mga isipan na bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito? Mga ganun ba? Meron ba, mga kapatid? Wala? O, sige na, magpasimula na tayo. Ate Gisan, baka ikaw meron ka naging katanungan. Paborito kita ngayon. Meron lamang pong may nagtanong po sa akin nung nagkaroon po ng topic about the ceremonial law, yung mga law. May nagtanong sa akin na isang kapatid na hindi po ba kasama yung communion sa mga law na natapos na or natigil na? So, yun po, isa sa mga tanong daw po niya na maaaring masagot din po ngayong gabi. Nawa po ay masagot po yun. Salamat po. Sige po. So tayo ay magpapatuloy na, mga kapatid. Na-excite po ba tayo, mga kapatid, sa pag-aaral na ito? Ito ay nawa po ang pag-aaral nating ito patungkol sa pagpipira-pirason ng tinapay o yung communion ay maging enlightenment sa ating mga kaisipan at patuloy na yung kahalagahan nito ay mapanatili natin sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? So, yun nga, mga kapatid, bago pa natin siya tuluyang maunawaan, may mga sumasagi sa ating kaisipan na mga katanungan. Diba? Kung mapapansin ninyo, kung babasahin natin yung Biblia, yung salita ng Panginoon, marami kang mabubuong katanungan patungkol dito sa Holy Communion. Nariyan yung, kung iisipin po natin, na bakit dapat bang walang lebadura ang tinapay? Kasi kung babalikan po natin yung kwento patungkol sa naging huling hapunan ng Panginoong Hesus, ay ang ginamit na tinapay ay walang lebadura. Alam niyo po ba yung lebadura? Sa English po ay yeast. Na kung saan, kapag gumagawa po ng tinapay, yun yung main ingredients, para umalsa yung tinapay, nilalagyan ng yeast. O kaya naman, ang nagiging katanungan natin, bakit ubas pa ang ginamit? Katas ng ubas, diba? Yung ininom, yung wine na sinasabi. O kaya, dumating din ba sa isip ninyo, kasi sabi nga na ito ay pag-alaala, di ba, sa Panginoon. Tapos sabi pa niya na yung tinapay, di ba, minsan may katuruan din na kapag iyon daw ay kinain mo, di ba? Ano yung mapasok sa isip niyo? Di ba? Ang naituro sa atin na nagiging flesh na yon ng Panginoong Hesus, di ba? Naituro din, naging kaisipan din yun natin noon. At maging doon sa iniinom na kopa, di ba? Na kung saan pag daw ininom yon, nagiging dugo na ng Panginoong Hesus. So yung mga kapatid ay ilan lamang sa mga nagiging katanungan patungkol sa Holy Communion. Kung maririnig niyo po, mga kapatid, pagpipira-piraso ng tinapay, Holy Communion or Eucharist, pumapatungkol lang yun doon sa Last Supper. Baka mamaya ma-confuse tayo, ano ba yung Eucharist na naririnig natin? Minsan nagagamit kasi yung salitang yon. Yung Holy Communion, Last Supper, meron bang pagkakaiba-iba yon? Yun po, mga kapatid, ay pumapatungkol lamang sa pagpipira-piraso ng tinapay na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So ngayon naman, mga kapatid, ano nga ba ang communion at ano nga ba ang kahalagahan nito? Ngayon, yung katanungan kanina ni Kuya Ronald Paulme na bakit pa ginagawa ito? Gayong tapos na, nagawa na ng Panginoon, bakit pa ba inaalala? So ang mga ito, mga kapatid, meron itong kahalagahan na masasagot ito ng salita ng Diyos. Amen po. Na kung saan, tama yun, mga kapatid, na sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng iglesia, sa lahat ng mga naituturo natin, nagkakaroon dapat tayo ng pagtatanong, pagsusuri
no? Na kung saan ito ba ay nasa salita ng Diyos? Ito ba ay itinuturo ng salita ng Diyos? Ano po? So magpatuloy na po tayo mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa ang pagpipira-piraso ng tinapay. So ano nga po ba ang pagpipira-piraso ng tinapay? So Ate Gisan, ikaw ang kahalili. May Tagalog Bible ka? Meron po. Ayan. Ate Gisan, kahalili kita sa pagbabasa po ng mga Bible verses. So, ano nga po ba yung pagpipira-piraso ng tinapay? Ito pong pagpipira-piraso ng tinapay, mga kapatid, ay nagsimula ng gabing ipagkanulo ang Panginoong Jesus. So, literally, mga kapatid, ito yung naging Last Supper, kaya tinatawag din siyang Last Supper kasi before na ipako ang Panginoong Jesus, ito yung kanyang naging huling hapunan kasama ng kanyang mga alagad. So, atin pong alamin. So, dito po sa 1 Corinthians chapter 11, tignan po natin mga kapatid. Okay, 1 Corinthians chapter 11, verse 23, Mateo 26 verses 17 to 19, at sa Mateo chapter 26 verses 26 to 29. Sige po Ate Gisan sa 1 Corinthians. 1 Corinto chapter 11 verse 23. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Okay, so kailan nagsimula yung pagpipira-piraso ng tinapay? Yun yung gabing ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Okay, so sa Mateo chapter 26 verses 17 to 19. Okay? Mateo 26 verses 17 to 19. Ito po ang sinasaad. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pangpaskwa. At sa Mateo chapter 26 din po, Ate Gisan, verses 26 to 29. Sige po, bababa lang po ako. Ito, 26. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." 27. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito." 28. Sapagkat ito ang aking dugo, pinagpagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. 29. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Amen. Salamat po Ate Gisan. So dito mga kapatid, sa mga nabasa nating mga verses, anong makikita natin dito? Dito makikita ang mga elementong bumubuo ng sakramentong ito. Okay, so bakit, paglinaw din po bakit natatawag siyang sakrament? Po? Yung ibig sabihin po ng sakrament, ito ay isang gawaing Kristiyano na kung saan ay pinaniniwalaan na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsagawa nito. Ito ay ordained by Christ. Kaya tinawag siyang sakramento. Na kung saan it is a divine grace, or a sign or symbol of spiritual reality. Okay, so maging maliwanag po sa atin 'yon mga kapatid kung ang ibig sabihin ng sacrament. Kung titignan niyo nga po doon sa dictionary, kung titignan niyo po yung kahulugan din ng sakramento na tinatawag,
ang lalabas din po doon, ipapakita niya na merong dalawang sakramento. Yun yung water baptism at yung Holy Communion. Ano po? So dito mga kapatid, sa mga nabasang verses natin, ano po, makikita ang mga elementong bumubuo ng sakramentong ito. Elemento, yung mga parts, mga bahagi ng sakramentong ito. At atin po itong isa-isahin. Ano po? Una, ano nga ba ang pagpipira-piraso ng tinapay? Ano yung mga sakramento makikita natin dito? Una mga kapatid, ito ay sakramento ng bagong tipan. Ano, kung maaalala ninyo yung binasa kanina sa atin, Mateo 11:28, ang sabi po dito ay ito ay tipan. Ano po? Mateo chapter 26. Okay? Dun sa Mateo chapter 26, ano pong sinasabi dito? Sabi po niya dito na, okay, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Okay, so ano nga po ba ang ano yung unang elemento, unang bahagi na makikita natin doon sa Holy Communion? Ito yung sakramento ng bagong tipan. No? Bagamat mga kapatid, kung titignan po natin at aaralin natin, kailan ito naganap, itong Holy Communion? Ito yung naging huling hapunan ng Panginoong Hesus doon sa tinatawag na Feast of the Passover, o yung pista ng Pampaskwa. Okay? Na kung saan mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Feast of the Passover, ito yung pista ng mga Hudyo, na kung saan ay inaalala nila yung pagliligtas sa kanila ni Yahweh mula sa slavery from Egypt. Ano po? At kasabay nito mga kapatid, kung mapapansin ninyo at kung aaralin natin dun sa Exodus chapter 12, nandoon yung patungkol sa Feast of the Passover, kung aaralin po natin, una po na doon ay yung doon sa paglalagay nila ng dugo ng hayop doon sa kanilang mga pintuan. At kasinsabay po ng Feast of the Passover nila ay yung pista rin ng pagkain nila ng tinapay na walang lebadura. Ano po? So, kung mapapansin po natin mga kapatid, ito ay ginamit ng Panginoon, upang ilarawan ang isang bagong tipan na itinatakda niya sa mga mananampalataya. Ano po? Dito, matatagpuan natin ang isang lumang tradisyong Hudyo. Okay? Yung Feast of the Passover, ito yung lumang tradisyong Hudyo. Na kung saan ginagamit ng Panginoong Hesus upang itatag niya ang panibagong tradisyong Kristiyano. Yun yung bagong tipan. Maaring pareho, kung titignan po natin, pareho siya ng celebration, 'di ba? Kasi merong tinapay at merong kopa, parehong merong elemento, ngunit iba ang sinisimbolo nito. Kung doon sa Feast of the Passover, ang sinisimbolo nito ay yung pag-alaala nila, ng mga Hudyo doon sa pagliligtas ni Yahweh sa kanila. Dito sa itinatakda ng Panginoong Hesus na bagong tipan, yun naman yung kanyang isinisimbolo, yung pakikipagtipan ng Diyos sa mga mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba ito sa atin? Amen. Thumbs up nga po kung ito po ay maliwanag sa atin. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. At ano pa po, doon sa mga binasa po natin, ano pa pong bahagi or elemento ang makikita natin dito sa Holy Communion, sa pagpipira-piraso ng tinapay? Dito mga kapatid,
meron tayong makikita na ginamit. Ano? Merong mga elemento o sangkap. Ano? Kapag sinabing elemento, yung naging bahagi. Ano? So ano yung naging bahagi nito? Gaya nga ng nabasa natin kanina sa Mateo chapter 26 verses 26 to 29, yung makikita po dito na elemento o sangkap ay ito yung tinapay na walang lebadura at ang katas ng ubas, yung wine. Ano po? Na tinatawag. Mga kapatid, ang tinapay na ginamit ay walang lebadura. Ano po? Bakit po kaya walang lebadura? Nataon lamang ba? Dahil nung time na yon ay pista ng tinapay na walang lebadura, nataon lamang ba? Ano? Hindi po mga kapatid. So dito, ito ang pinili ng Panginoon na simbolo ng kanyang katawan na hindi nadungisan ng kasalanan. Bakit ito ang napili ng Panginoon? Sapagkat, ano po, ito ay simbolo ng kanyang katawan na hindi nadungisan ng kasalanan. Ano po? Na kung saan ang lebadura or yung yeast na tinatawag natin, ito ay sumisimbolo ng kabulukan o korupsyon na katulad ng katotohanan na nahahaluan ng kasinungalingan. Yun pala yun. Ano po? Sige, basahin po natin, ano? Mateo chapter 13, okay? Verse 33. Sige, ako po magbabasa. Apo. Okay, Mateo 13 verse 33. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya't umalsa ang minasang harina. Amen. At sa Mateo chapter 16 verse 6. 16 verse 6. Mateo chapter 16 verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseyo. So dito mga kapatid, ano, makikita natin na ang lebadura ay simbolo ng kabulukan. Ano? Kaya hindi siya aksidente na ang tinapay na pinili ng Panginoong Hesus nung panahon na yon ay ang tinapay na walang lebadura. Hindi aksidente lamang ang pagpili ng Panginoong Hesus sa uri ng tinapay na kanyang ginamit upang ilarawan ang kanyang katawan. Ganon din naman ang alak mula sa ubas, ang larawan ng kanyang dugo na, para saan yung dugo? Na nabubo sa kapatawaran, sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kung mapapansin niyo po, no, doon sa Exodus chapter 12, nung doon sa Feast of the Passover, na nilagyan nila ng dugo ng hayop, yung kanilang mga pinto, di ba? Nailigtas sila sa angel of death. Ano po? So, ano yung makikita natin na bumubuo sa sakramentong ito? Yung ginamit ng mga elemento o sangkap. Ano po? Okay, pangatlo na makikita po natin. Okay. So dito mga kapatid, sa mga ginamit na mga elemento ng Panginoong Hesus, yung tinapay na walang lebadura at nung katas ng ubas, ano po, ito ay simbolo lamang. Ano, yung pagpipira-piraso ng tinapay, ito ay simbolo lamang. Okay, so gaya nga ng ano ni Kuya Roland kanina, bakit pa ito ginagawa? Ganong natapos na. Ano? So ito ay simbolo lamang. So basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. Po, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. 24. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi,
Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Amen. So mga kapatid, dito sa binasa natin, ano po, ang mga ito ay simbolo lamang. Sign lamang. Kaya mali yung katuruan na kapag kinain natin yung tinapay, once na kinain na natin ay kumbaga ito ay nagiging. Kapag sinabi nagiging, kumbaga yung tinapay na yun nag-change na into flesh. Hindi po 'yon. At maging dun sa kopa na iniinom natin na nag-change into blood of Christ, hindi po mga kapatid. Ito ay simbolo lamang sapagkat nung ginagawa ito ng Panginoong Jesus, hawak niya ang mga ito. Diba? Hawak niya ang mga ito at sinabing ito ang kanyang katawan at dugo at sinabing ito ang kanyang katawan at ang dugo ay nananatiling itong mga elemento lamang at ang katawan naman niya ay nananatiling iyon pa rin naman. Amen po ba? Liwanag po ba yun mga kapatid na nung panahon na isinasagawa ito ng Panginoong Jesus, hawak niya ang mga elementong ito. Ibig sabihin, ito lamang ay simbolo. Simbolo lamang ito ng pag-aalaala sa Kanya. Ano po? Hindi yan yun mismo. Okay? Kundi ito ay mga simbolo lamang. At gaya nga po ng katanungan kanina, kailan ito ginaganap? So, isa ring bahagi ng Holy Communion ay ang katanungan na kailan ba ito ginaganap? Sige po, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Dito po, verse 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Okay. Kuya Ronald, babalikan kita ngayon. Doon sa nabasa, 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Yung katanungan mo kanina na bakit pa ito ginaganap? Bakit naganap na ito ng Panginoong Jesus? So, kailan nga ba ito ginaganap? Okay, ulitin ko po ha. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Okay, Kuya Ronald, dapat pa bang ipagpatuloy at dapat pa bang ginagawa ito ng mga mananampalataya? Maliwanag naman po, hanggang sa muli niyang pagparito, hindi pa naman siya bumabalik eh. Hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. At yun yung inaasahan ng iglesia at yun yung pinakahihintay natin, di ba, mga kapatid? So dito mga kapatid, inaasahan ng Panginoon na ito ay patuloy na gagawin ng mga mananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya pala, lagi natin itong ginagawa. Ano po? Sapagkat hanggang gagawin ang sabi ng Panginoong dito, gawin natin ito hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga doon sa Aklat ng Gawa, chapter 2 verse 46, ano na ang ginawa ng mga mananampalataya? Sa Gawa chapter 2 verse 46. Sige po, basahin ko po. Gawa 2, verse 46. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Amen. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid, naging kaugalian na ng mga mananampalataya ang pagpipira-piraso ng tinapay. Okay, so maliwanag po ba sa atin mga kapatid? Ano yung makikita nating elemento o bahagi ng Holy Communion? Ito ay
sakramento ng bagong tipan, meron itong elemento o mga sangkap, ito ay simbolo lamang, at ito ay ginaganap ng mga mananampalataya hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, ang tanong, sino ang may karapatan sa komunyon? Yan. Kung nagiging keen observer lang po tayo sa tuwing ginaganap po natin ang Holy Communion every first Friday of the month, merong sinasabi ang ating mga pastors bago ito ibahagi, di ba? Merong warning, merong paalala. Okay, so eto yun. Sino ang may karapatan sa communion? Okay, sige po. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17. 1 Corinto chapter 10 verse 16 to 17. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. 17. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Okay. Dito sa binasa mga kapatid, sino ang may karapatan sa communion? Ha? Sino ang may karapatang mag-partake sa communion? Kuya Goody. Ang lahat, magandang gabi po sa ating lahat. Ang lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo. So tayo pong lahat na mananampalataya. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, sino ang may karapatan sa communion? Okay. Ang sakramentong ito ay para kanino? Para lamang, okay, sa mga may bahagi sa katawan ni Kristo. Kung mapapansin niyo po mga kapatid sa mga nagiging pag-aaral natin, simula dun sa pag-iiglesia, paano maging bahagi ng iglesia, sa mga ginagawa sa iglesia, sa water baptism, maging sa communion, lagi tayong ibinabalik ng pag-aaral natin, yung tunay na relasyon sa Panginoon. Na tayo ay nagiging bahagi ng kanyang katawan. Ano po? So dito mga kapatid, ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro ay maliwanag na pakikibahagi sa katawan ng Panginoon. Sino lamang ang nagiging bahagi ng katawan ng Panginoon? Sino lamang? Ang mga hindi mananampalataya? Hindi. Ang mga mananampalataya, ang mga tumanggap sa Kanya. Amen po ba? Okay. Na kung saan mga kapatid, ito ay naitala rin sa Biblia na ito ay ginanap. Mapapansin ninyo kailan nagsimula ang communion, di ba? Ginanap ito sa pagtitipon ng mga alagad at maging sa iglesia sa Corinto. Sa gawain siya ng mga mananampalataya. Okay. Na kung saan, kung ang sakramentong ito ay para lamang sa mga may bahagi sa katawan ni Kristo, merong pasubali mga kapatid. Ano yon? Na kailangang tiyakin ng bawat Kristiyano ang kahandaan niya para rito. No, na sa tuwing tayo ay magpapartake bilang bahagi ng katawan ni Kristo, kailangan meron tayong paghahanda sa gawain ito. Sige po, basahin nga po natin sa unang Corinto chapter 11 verses 27 to 32. Sige po, 1 Corinthians chapter 11, 27 to 32. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28.
kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. 29. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. 30. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. 31. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. And 32, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Amen. So dito mga kapatid, naroon yung kailangang kilalanin niya, tayong mga mananampalataya, tayong bahagi ng katawan ni Kristo, na kilalanin niya ang kapahayagang ibinibigay ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Kaya nga merong babala diyan sa mga binasang verses na ang pagwawalang bahala kapag hindi natin ito pinapahalagahan, yung pagpapawalang bahala natin dito ay maaaring mga hulugan ng kahatulan at pagdidisiplina sa isang Kristiyano. Ano po? Okay. At makikita natin dito mga kapatid, yung kahatulan na ito ay upang tayo ay ituwid. At upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya napakahalaga mga kapatid na sa tuwing tayo ay makikibahagi sa pagpipira-piraso ng tinapay ay naroon yung pagsisiyasat sa ating mga sarili. Nariyan yung sinusuri, nililini natin. Yung ating mga sarili. Okay? So, at dito naman mga kapatid, maliwanag po ba sa atin mga kapatid kung sino ang may karapatan sa communion na mag-partake? Amen. At dito naman mga kapatid, alamin natin ano ang kahalagahan naman ng communion. Yun nga, kanina ni Kuya Ronald, bakit pa ito ginagawa? Tapos naman na. Ginanap na ito ng Panginoon. So dito mga kapatid, maraming ipinapahayag na katotohanan ang salita ng Diyos patungkol na sa dapat isaalang-alang patungkol sa sakramentong ito, ang banal na hapunan. So una mga kapatid, na dapat nating isaalang-alang o kahalagahan nito, kung bakit ito lagi nating ginagawa ay ito yung pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Yung hayagan din na pakikipag-isa natin sa katawan ni Kristo. Kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verses 16 to 17, sabi po niya kanina dito, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Yun po pala yun. Yun ang kahalagahan ng communion. Ito yung pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Ano pa po na makikita natin? 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Okay? Sabi po niya dito, makikita natin na ang kamatayan ni Jesus ay dahil sa ating mga kasalanan. Ano po? 1 Corinthians chapter 11 verse 26, sabi po niya dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Na kung saan mga kapatid, itong kamatayan ni Jesus dahil sa ating mga kasalanan, ito yung nagdulot sa atin ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya napakahalaga
Ano, ito yung pinapahayag na katotohanan ng communion. Ano po? At ang pangatlo, ano po, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 28, nasabi rin po niya dyan, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kapahayagan na magkaroon tayo ng pagsusuri at paghatol sa sarili. At ano naman ang idinudulot nito? Sa tamang konteksto mga kapatid, doon sa pagsusuri at paghahatol natin sa ating sarili, ito ay magbubunsod sa isang tao sa pagpapakumbaba at pagsisisi. Ito yung nagbibigay din sa atin, nagbubunsod sa atin, nagdudulot din sa atin na tayo ay magsisi, magpakumbaba na lumapit sa Panginoong Hesus at magsisi sa ating mga kasalanan. At ang panghuli mga kapatid na makikita natin na ipinahahayag na katotohanan sa atin, okay? Ito yung pagsasaalang-alang sa iba. Sige po, basahin nga po Ate Gisan, 1 Corinthians chapter 11 verse 33. Okay? Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Ayan. Ba't tayong humingiti? Ha? Napapangiti sila? Anong sabi dyan? Ano? Mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo, ano, upang kumain, maghintayan kayo. Kaya pala sa tuwing tayo ay magpapartake, hinihintay muna na ang lahat ay merong mga elemento at sabay-sabay natin itong iniinom at kinakain. So dito mga kapatid, bakit nga ba kung titignan niyo, bakit nga ba dito rin sa unang Korinto, kung papansinin niyo po inulit ang patungkol sa banal na hapunan dito sa aklat ng unang Korinto. Bakit? Kung papansinin po ninyo, 1 Corinthians chapter 11 verse 17, merong paalala si Pablo kung bakit niya ipinaalala sa iglesia ng Korinto ang patungkol sa kahalagahan ng banal na hapunan. Sapagkat dumating na po kasi sa point na ang iglesia sa Korinto ay nagkaroon ng maling pagsasagawa ng banal na hapunan. Hindi na nila napapahalagahan, nawawala na yung essence ng tunay na banal na hapunan, ng tunay na pagpipira-piraso ng tinapay. Okay? Kung ano yung naging maling pagsasagawa nila, kayo na lamang pong magbasa. 1 Corinthians chapter 11 verse 17 hanggang 22. So, bababasa po natin dyan. So ano nga po ba ang kahalagahan ng komunyon na ipinapahayag sa atin sa katotohanan at na dapat nating isaalang-alang? Ito yung ang communion po, ito yung pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Inihahayag natin ang kamatayan ni Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagsusuri at paghatol sa ating mga sarili at ang pagsasaalang-alang natin sa iba. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba? Okay, at sa pagtatapos po mga kapatid ng ating pag-aaral, patungkol sa pagpipira-piraso ng tinapay, lagi nating tatandaan na ang communion ay sakramento na dapat na ginagawa ng mga Kristiyano sa kanilang mga pagtitipon. At mahalaga mga kapatid, sa tamang pagsusuri sa ating mga sarili na tayo ay makibahagi. Do this, diba? As often, sabi nga ng Panginoong Hesus. At ito ay simbolo na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus upang ang bawat isa ay mapatawad at makabahagi sa tipan
ng Diyos. At bilang panghuli mga kapatid, paalala sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay dapat na maging maingat at magalang sa pagsasagawa ng komunyon upang maiwasan ang kahatulan ng Diyos. Ano po? So, nawa po mga kapatid, sa maikling pag-aaral natin patungkol sa banal na hapunan, sa pagpipira-piraso ng tinapay, ay naging maliwanag po ito sa atin. Ay na-refresh tayo sa kahalagahan ng Holy Communion, na kung saan ay sa darating na Biyernes ay atin na naman po itong gagawin sa ating iglesia. So, naunawaan po ba natin mga kapatid? Naintindihan po ba natin? Amen. So, kung wala na po, ayan, doon po nagtatapos ang ating pag-aaral mga kapatid. Ayan. Kung may mga katanungan po kayo, malaya po ang bawat isa. Amen. So, sino po ang gusto pong magtanong or may gusto pa pong i-share na karagdagang mga pwede pa po nating mas lalong mapagbulay-bulayan? So, mag-raise lang po ng hands kung sino pong mga gustong magtanong po, at nariyan po si Sis Roxanne at mga pastors upang sagutin po ito. Mukhang wala pa pong nagtataas ng kamay. Kuya Ronald, nasagot po ba yung katanungan mo kanina? Kuya Ronald po daw. Okay, sige Kuya Ronald. Opo, nasagot naman po yung tanong ko kanina at may panibago akong katanungan. Okay po. Sa Acts chapter 2 verse 46, sabi doon araw-araw silang nagpipira-piraso ng tinapay. Opo. Bakit po ang ating iglesia ay once in a month lamang nagpipira-piraso ng tinapay? Okay. Sige po, salamat Kuya Ronald. Nasagutin po yan ng ating mga pastor. Pastor Jess and Pastor Joel. Sabi ko na nga po, tatanungin niyo yan eh. Ito, nagpira-piraso ako ng kamote. Pastor, ilang bukas na yun? Tayo ba? Opo, Pastor. Tanong nyo, bakit sa akin? Ewan ko ba lang kayo, Pastor Joel, bakit nga ganyan yan? Walang pambilin tinapay. Then, ganito mga kapatid, seryoso. Magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Actually, yung pagpipira-piraso ng tinapay, yung iba nga na church, buwan ang binibilang eh. Minsan may isang taong. Yan ay dahil na lamang po yan sa pinagkakasunduan ng iglesia. Kung makailang bisis dapat ganapin. Wala naman po dyan nabanggit si Jesus Christ na madalas na lagi ninyong at doon sa aklat ng gawa, lagi nilang ginagawa yun dahil unang-una ganun din yung napagpasunduan din nila mga kapatid. So nakadepende sa ang mahalaga yung pakay ng pag ginagawa yun. Ano yung bakit ginagawa yun? Yun ang pinakamahalaga rin. Amen po ba mga kapatid? Huwag nawang maging ritual ba na kundi yun ay pag-alaala sa ginawa ng Panginoon Jesus. Yun po yun. Tama po. Tama. So yun po yun Kuya Ronald. Pastor Joel, meron po kayong karagdagan? Ano? At napag-aralan nga natin, Sister Roxanne, ito ay ordinansa, no?
Okay. Maganda yung katanungan ni Kuya, but meron din akong gustong idagdag eh. Okay. Nabanggit mo rin kanina sa 1 Corinthians chapter 10. At babasahin ko no sa 1 Corinthians chapter 11, rather, verse 20. 20 ba ito? No. Chapter 10. Sorry. Verse 18. Ang sabi rito, observe Israel after the flesh. Are not those who are eat of sacrifice, partakers of the altars? Tanong to eh. Pag sinabi nating after of the flesh, ibig sabihin, ang kailangan palang mag-take pala niyan, Sister Roxanne, mga circumcised. Circumcision is not of the flesh. No. Kasi marami sa mga Gentiles hindi sila circumcised sa tradisyon natin. No, mahalaga ito kasi isa to sa importante bilang isang mananampalataya. Kasi po may sinasabi po sa Galatians chapter 6 verse 15. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation. No? So, mahalaga po para po sa atin na maunawaan natin yung communion sa ating pag-aaral kasi it is a privilege po para po sa atin na sa isang Kristiyano na ang kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. When you say remember, admonition o sabihin ko natin command ito Sister Roxanne no? Pinapaalala sa atin kasi gusto ko din dalhin na kahit yung mga loved ones natin na sila ay namatay na, di ba inaalala natin yung mga memories na kung saan tinetreasure natin, right? Sa larangan ng mga Kristiyano, no, inaalala natin, tinetreasure natin yung sacrifice na ginawa ng Panginoon sa cross. At malinaw doon sa doon sa discussion mo na share mo na it is intended para sa mga mananampalataya ang communion. No. Kung ito intended para po sa atin, so, we are circumcised in the heart. Mahalaga dito na na-experience mo that you are born in the Holy Spirit. Kaya nga sabi ka doon you are a new life in Christ, new creation. Oo. So, doon sa katanungan kanina ni Kuya na sangayon ako doon sa share ni Pastor Jess na may mga bawat churches na isinasagawa ang ordinansang ito, merong iba na yearly, yung iba monthly, yung iba weekly. In the Old Testament, mababasa natin I think sa Exodus chapter 23, 3 times silang ginagawa yon sa isang taon. Yang Passover, no? Ginagawa nila yan, yung unleavened bread. Pero ang katotohanan, para po sa atin sa panahon ngayon, kailangan po natin na ma-celebrate ito na sumasang-ayon tayo doon sa tinatawag na we are worthy. Kasi ganito po kahit na gawin nating taon-taon, ako sasangayin si Pastor Jess dito, o buwan-buwan, o sabihin nating linggo-linggo, yung sa pagtuturo ng mga apostol sa Acts chapter 2, verse 46. Kung hindi naman sumasang-ayon na ang puso mo ay worthy na para mag-partake nito, I think malaking ano din to meron ding question ito para sa isang Kristiyano. I think hindi ko nakikita ito in physical, no? When you say physically, nakikita mo kasi taon-taon,
monthly, weekly. Ang point ko dito is when you take communion regularly, mahalaga dito yung readiness ng spiritual life mo. As long as ready ka, nakikita ng Panginoon na nabanggit dito, babasahin ko, no? Sa verse 26, nabanggit mo nga kanina, 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He come. So, walang definite na yearly, monthly, weekly. So, as often, kaya napakahalaga dito, yung spiritual readiness po natin. Yung puso natin, which is prepare tayong tanggapin ito. Kasi kung minsan, ang pagsisisi nila doon lang sa time ng communion. Actually, yung pagpapatawad ng kasalanan, walang iba kundi sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka naman makakatanggap ng pagpapatawad doon sa communion eh. Remember yung pagpapahalala, ang pagpapatawad ng Panginoon doon sa pagko-confess mo sa sin. 1 John chapter 1 verse 9. Pero mahalaga po sa isang Kristiyano na bago ka mag-partake nito ng communion, kailangan nandoon yung tinatawag natin, sabi mo nga yung respect. Ibig sabihin yung heart mo, prepare ka, worthy ka na tumanggap noon. So mahalaga po para po sa atin, sa ating mga Kristiyano, na hindi po ba hindi doon sa nakikita ko physically. Kasi ganito po yan, Sister Roxanne. Kung after the flesh tayo, lahat po na magte-take yan, kailangan circumcise. No? Pero malinaw na sinabi ng Panginoon, ang mga intended na para mag-take ng communion, yung nakaranas ng a new life in Christ. So once that you already born in His kingdom, naging bahagi ka ng pamilya ng Diyos, it is our privilege na maging regular yung ating communion sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi man ito physically na ginagawa natin to sa tinapay, pero spiritually, mahalaga po dito na yung unleavened bread, which is representing na, sabi nga nating kapatid, bread na walang pampaalsa. Kasi yung pampaalsa, simusimbolo yun sa kasalanan. Kasi malinaw sa Passover, pinag-uusos ni Moises, na kakain sila, diba, ng walang debatura. At kung may mga foreigner doon na makikibahagi sa kanila sa communion, kailangan tuliin muna. Kailangan muna silang i-circumcise. Pero salamat sa ating Panginoong Jesucristo, whether you are uncircumcised, but you are circumcised in the heart sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. We have privilege to partake this communion na pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako sa sinasabi ng Panginoon na madalas kong ibinabahagi na doon sa verse ng bahagi tayo. Babasahin ko lang, Sister Roxanne, okay lang ha? Sa 1 Peter gusto ko lang po ibahagi po ito. At, diba? Ito yung mababasa po natin sa 1 Peter. Buksan niyo po yung Bible niyo. Wala na ako. Second, 1 Peter. Verse 4. Okay. 2 Peter chapter 1 verse 4. Kita po. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through those who may be partakers, kasi partakers ang ginamit dito, of the divine nature, having escaped the corruption, thus is the word through the lust. So malinaw doon itong sa literatura Wala talagang yes yun
walang corrupt doon. Malinaw po dito. So, partaker tayo ng kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, the divine nature. Kaya kung nararanasan po natin ang kabanalan sa buhay po natin, it is regular basis, Kuya Ronald, na mag-partake ka nito. In not literary sense na everyday, but I mean in spiritual aspect ang gusto ko pong i-ano dito. Kaya nga sabi po rito, as open as you drink and eat His blood, you remember Him hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ito rito, be ready. Maging handa po tayo. Yun lang po, ate. Sister Roxanne. Salamat po. Okay po, Pastor. Salamat po. May mga comments po dito. Ang sabi po ni Bro Willie Cute, mahal kasi ang tinapay at grapes. Tapos po, meron din pong question po si Bro Lance dito. Sabi po niya, kung doon sa Gawa, chapter 2 verse 46, sila ang nagpira-piraso ng tinapay. Pero bakit yung atin sa Job Hug ganun din sa iba? Hiwa-hiwalay na agad yung tinapay. So, naka-ready na po yung binibigay sa Job Hug. So, Sis Roxanne? Bakit sa atin? Dahil nga ostya, bilog-bilog. Bakit nga po ba, Pastor? Pastor Jess. Ayan, di Pastor Jess. Okay, doon sa aklat ng Gawa, mga kapatid, doon sila nagpipira-piraso daw sa bahay. Ngayon, imagine, kasya po ba ang 50 na tao sa sala ng bahay nila? Noon, maliliit lang. Kung, di ba, kaunawaan mga kapatid, kung sa 50 na tao, pag pipira-pirasuhin pa, mag-uubos ng mahabang oras. At noong unang panahon, wala pang COVID noon. Joke lang. Hawak talaga yung tinapay. At noong unang panahon mga kapatid, wala pang mga susi na mga kapatiran. Kasi ngayon, mayroon nga mga kapatid, hindi makakain kung walang kutsara ako na po yun. Ang punto ko mga kapatid, sa ngayon ginagawa kasi sa church yan. Katulad dun sa amin sa Word of Hope. Nasa cup na siya, direkta na. Na siya sa isang maliit na pack, plastic. Na pag hindi na siya hahawakan ng bawat isa, hindi na iikot, mayroon ng So wala na pong doon na kung man na biblical na yun. Bro Dance, siguro wisdom from above yung ginagamit ngayon sa mga churches kung bakit gano'n na naka-ready na yung Pero kung mga 5 to 10 lang siguro, mas maganda para maibalik yung tunay na essence ng is yung pinagpipira-piraso ang tinapay. Now the question is, payag po ba kayo na yung pastor ninyo kung saan-saan humahawak ng kamay, tapos pagdating ng pagpipira-piraso ng tinapay, siya mismo maghahawak without any washing of the hand. Hindi kaya habang ikaw ay nagpapartik, iisipin mo ano ba naman to? So nawawala na yung focus mo dun sa banal na hapunan, kundi yung nasa isip mo, nag-iisip ka ng kung ano-ano. So wisdom from above ang ginagamit ng Panginoon sa panahon ngayon. Na kung saan noong unang panahon, ipinahintulot ninyo ng Diyos, nakadepende sa nasa bahay sila. Amen po ba mga kapatid yung pagkakatipon? Siguro mga lang yun, mga kunti lang, kasi pamilya-pamilya ang pinupuntahan nila. Kasi ngayon pag nagsasabi ng sa bahay, buong batalyon ng Jubag sasama. Ganun Kaya yung ibang mga kapatid, pag may pagkakatipon, nahihiyang mag-invite kay pastor kasi alam nila na kapag si pastor ang in-invite, tiyak batalyon ang kasama niya. Kaya minsan na out of place ang pastor. Kasi ganun nga, kapatid. So noong unang panahon, pag pumunta rin yung mga alagad, mga 3 o 5 lang ang pupuntahan nila kasi pamilya lang yun kapatid. Amen po mga kapatid. So yun lang po mga kapatid at meeting adjourned. Meron pa pong katanungan, Pastor.
Sagutin niyo na Mayroon rin. po ba? Sabi po dito, kung ang iglesia po ay di magsagawa nito, di daw po magsagawa ng partaking of bread, nagkakasala po ba ang buong iglesia? At sino po ang dapat nagsasagawa nito? Amen. Ang tanong, kung ang iglesia po ba ay di magsasagawa nito, nagkakasala po ba ang buong iglesia? Unang-una, hindi po ang buong iglesia ang nagkakasala, kundi yung mga pinagkatiwalaan na humandel ng iglesia. Kasi bakit? Sabi dun sa aklat ng unang Korinto, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Ang kinakausap dun is walang iba, yung mga head. Yung mga head ng churches na ipinapasa din yung katotohanan na ganoon. So kung hindi isasagawa ng isang masasabing yung church na yon ay kasama po siya o saklaw po siya ng tinatawag na mga hypocrites. Kasi panay nila sinasabi, itong church na ito ay full gospel. Pero yun pala, mayroon silang mga bahagi na hindi isinasagawa ang utos ng Panginoon. So pasok po doon sila. Tapos, at sino po ang dapat magsagawa nito? So yun na po yung mga pastor, deacons, and elders, sila po ang dapat mag-initiate ng mga gawain ito. Amen, mga kapatid? Tagapangasiwa ng iglesia. Tagapangasiwa ng iglesia. Wala, ano pa yung pangalawa? Wala pang kumpanyang gumagawa. Wala pang kumpanyang gumagawa. Ano? Ano yun? Wala pang kumpanyang gumagawa. Nabitin yung nun. Okay. So yun po mga kapatid, tama po yung kung sakali man na siya yung Bro Luis pala nito. Tama po ba Bro Luis yung tanong mo? Nasagot po ba? Kapag hindi po ito sinagawa ng iglesia, parang walang pinagkaiba ito sa water baptism. Ang water baptism ay isang ordinansa na inihabili ng Diyos. Ganon din po yung banal na communion ay isang ordinansa, ordinansa na inihabilin din ng Diyos na dapat nating isagawa. Yun po yung totoo. So yun lang po mga kapatid. Amen po. Salamat po, Pastor. Meron pa po ba tayong mga katanungan at i-share? Mukhang wala na rin po. At Sis Roxanne, anything na meron pa po kayo sabihin? Pastor Joel daw po. Depende kasi sa availability kung saan ng churches eh. Kasi kahit na biskwit yan or anuman yung gagamitin natin. Usually kasi the fruit of the vine usually juice ang ginagamit natin. Kung titingnan natin literally, gagamitin mo yung talagang tinapay. Right? Pero malinaw sinabi dun sa pag-aaral mo ate, symbolical eh. Alamin mo yung kahulugan ng bread and the fruit of the vine. Nabanggit mo nga, it is symbolized to the Christ's body and the cup is the blood. Both are giving for sacrifice of our sin. So yun ang mahalaga kasi na hindi tayo titingin dun sa physical o bakit ganun biskwit sila o bakit tinapay sila. Kaya nga sabi ko kanina ang mga Israel, they're looking after the flesh eh. Masyado silang legalistic. Pero ang Panginoon, tinitingnan niya yung puso natin. Kahit na ikaw uncircumcised ate, ang mga babae hindi naman sinicircumcise yan. Salamat sa Panginoon pagdating kay Christ na-circumcise kayo sa inyong puso sa pananampalataya. Pero doon pinapakita ng Panginoon ang kahalagahan na kung titingnan natin sa survey natin ng bawat churches, napakaganda, napakalinis ng tinapay, napakalinis ng kanilang cup, yung presentable talaga. Pero yung essence, kailangan malaman mo yung pinag-uutos. Nabanggit nga kanina ni Pastor Jess yung 1 Corinthians chapter 15. Napaka-importante po nun. Kung ano yung natutunan ni Apostol Pablo, yun din ang pinapaabot ko sa mga taga-Corinto.
So ang mahalaga po dito na yung kaalaman mo pagdating doon sa pagtuturo, doon sa communion, sa pagpapahalaga. At naniniwala ko, if you're truly a genuine believer of Christ, talagang nandoon yung heart mo na kailangan magkaroon ng communion, magkaroon ng fellowship ang body ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Kasi doon nakikita ang pagpapahalaga natin. Commemorate the death of Jesus Christ dun sa cross at sa kanyang muling pagbabalik. No? Kung sa bawat kaarawan o dedication o anniversary, laging may bahagi ang paghahanda ng pagkain. Kasama yan sa celebration. So ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. But the bottom line na nakita ko dito, wala tayong dapat unconfession sin. Kailangan sincere ang ating puso. We stand on the grace of the Lord Jesus Christ. Sa pagpartake natin ito, that you are prepared and worthy sa kanyang muling pagbabalik. Kasi propesya niya yun Nangyari na yon, nangyari na yung kanyang pagkamatay, at ginagawa natin yung communion at muli siyang nabuhay. At may pangalawa doon, walang iba kundi yung muling pagbabalik niya. Kaya yung pagpapartake po natin, pagpapaalala sa kanyang kamatayan, sacrifice niya, at sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun lang po yung bahagi ko ipapahagi. So hindi ko tinitingnan kung biskwit kung tinapay. Tama doon si Pastor Jess. Kung ito man ay ostya. Ang mahalaga dito yung essence, yung diwa ng communion na nasa puso natin sa pagtanggap ito. Okay, God bless natin. Meron pa po ba mga kapatid? Mukhang wala na, Tijisan. Mukhang wala na pong mag-share at 8:30 na rin po, 8:30 na rin po. So sino po ang ating magko-closing prayer? Si Pastor Jess na rin po. Sige po, binibigay ko na po kay Pastor Jess for our closing prayer. Si Kuya Joven, walang tanong. Sige, closing prayer na po, Pastor Jess. Ikaw din ako magko-closing kasi hindi ka nagtanong. Wala siyang masabi. Joven, closing ka na. Sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Salamat, O Lord, sa isa na naman pong pagpapala naming nalaman, O Lord God, ang kahalagahan ng pagpipiraso-piraso ng tinapay sa isang sakramento, Lord, na iyong binigay sa iyong mga lingkod, sa mga apostol, O Lord God, na nakarating po sa amin. Purihin ang iyong banal na ngalan. Sapagkat, Lord, ikaw lamang, God, ang aming pinapasalamatan, sinasamba, O God, sa aming mga buhay sa panahong ito, aming Ama. In the name of Jesus, O God. Salamat, aming Ama, sa iyong banal na salita na tunay, O God, na isang ginto sa aming mga puso, aming Ama. In the name of Jesus. Hallelujah. Ito'y tunay, O God, na buhay na aming mapanghahawakan, O Lord. Ito'y pinagpala nyo na noon pa man at muli nyo pong pagpapalain habang kami po, Lord, ay lumalakad sa mundong ito. Salamat, aming Ama, sa iyong lingkod na ginamit kay Sister Roxanne, Lord. Patuloy na dalangin ko na ang double anointing, Lord, ay patuloy mo mga pong ibigay sa kanya. Hallelujah. Pagay sa kanyang mahal sa buhay, kay Brad John, patuloy nga rin po, God, na ang biyaya mo, Lord, God, ay sumakanya. Maging sa kanyang pamilya, kay Chukoy, O Lord, sa kanyang mga anak, na patuloy nga po ingatan ang batang ito, Lord. Salamat po, aming Ama, sa mga kapatid na nagbigay ng oras. Kaya niyo, God, na ang pagpapala rin po, Lord, ay patuloy pong sumakanila, Lord God. Ang spiritual na buhay ng bawat isa, Lord God, ay patuloy niyo nga po palaguin, Lord.
Salamat po aming Ama at maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. God. Pagamat kami po'y nasa Zoom lamang at God, isa ang aming Espiritu, Lord, na nagkakaisa, Lord God, na ikaw, God, ang aming napapurihan sa gabi ito, Lord God. Purihin ka nga pong tunay at ganun din po, Lord, amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Ang darating na naman pong isang linggo, God, na ikaw po, God, ang aming kasama. Kaya niyo, Lord, na kami nga po, God, ay makagawa ng ayon lamang sa iyong banal na panuntunan. Kagawa po kami ng ikalulugod ng iyong puso, aming Ama. In the name of Jesus. At patuloy namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, sampu ng aming pamilya, Lord God, na kami iyong iingatan. Sapagkat, Lord, yan ang pangako ninyo na sinabi niyo, Lord, tungkulin ninyong kami kalingain. Hallelujah, at kami ingatan hanggang sa kami, God, ay tumanda, O Lord. Hallelujah. Salamat. Purihin ka nga po tunay, O God, nakilain ka. At Lord, malaya ka po, aming Ama, na kami po kausapin sa aming pagtulog, O Lord. Purihin ka, nakilain ka, aming Ama. Ito po aming sa dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay at tibay ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen.